Hello, hello mga besi. Naisipan nga pala namin ni Kuya Mover na ayusin itong linoleum namin pero bago ang lahat ay magsisimba kami at naisipan na nga rin namin ulit na doon na lang din kumain sa may likod ng simbahan. Pero bago nga pala kami pumunta sa simbahan ay dumaan na nga pala muna kami dito sa may 7-Eleven. Bumili nga lang pala kami ng isang soft drinks at chichirya at eto nga si Lucas ay kung ano-ano yung mga pinagdadampot dito sa loob ng 7-Eleven. At ang para nga kay Lucas ay binilihan ko nga lang pala siya ng nips na candy. Nang pagkabayad ko nga sa may counter mga besi ay si Lucas naman kung ano-ano yung tinuturo. Ang sabi niya chocoway daw. Ang ibig niya nga palang sabihin sa chocoway ay yung chocolate nga daw. Pagkadating nga pala namin dito sa may simbahan ay dumiretso na nga pala kami sa may loob ng simbahan para naman makapagsimba kami. At after nga pala namin magsimba ay dumiretso nga pala kami dito sa may likod ng Grotto Church. Karamihan nga pala ng nagsisimba dito mga besi ay pamilya at dumiretso nga pala sila dito sa may likod ng simbahan para naman mag-family bonding. Pwede ka nga palang mamasyal dito at pwede ka ring tumambay dito, lalong-lalo na pwede kang mag-food trip dito. Kaya dito na lang din namin naisipang kumain dahil nga sariwa ang hangin dahil maraming puno. At by the way nga pala mga besi, kung mapapanood mo tong video na to at kung hindi ka pa naka-follow sa akin ay baka naman. At fast forward nga tayo mga besi, nung pagkarating nga pala namin dito sa may bahay ay maya-maya lang din pinatulog ko na rin si Lucas dahil nga bandang hapon na para naman makapagpahinga sa kakulitan si Lucas dahil nga kami ng ama niya ay marami pa kaming gagawin. At habang ang naghuhugas ng plato si Kuya Mover ay sinimulan ko na rin tanggalin itong mga gamit namin dito dahil nga itong cabinet ay ipapasok ko sa loob ng kwarto. Dahil nga meron nga pala kaming binabalak na ilagay dito pero hindi pa sa ngayon kaya lalagyan na muna namin ng space. At pagpasensyahan nyo na nga pala yung pag-voice over ko mga besi dahil yung boses ko ay paiba-iba dahil nga ang kati-kati ng lalamunan ko at may ubo pa ako. Kaya ilang araw din akong hindi nakapag-voice over mga besi pero dito sa video na to ay syempre lalagyan natin ng voice over yan. At mag back to the video na nga tayo mga besi at eto nga pala yung sahig namin nagkanda wasak-wasak na. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit nagkanda punit-punit na itong linoleum namin pero papatungan pala namin itong linoleum namin para magmukhang maayos naman. At isa nga rin pala sa dahilan kung bakit yung linoleum namin ay napupunit dahil nga kay Lucas. Dahil alam nyo naman kapag bata ay sobrang likot talaga niyan at hindi na natin maiiwasan yan. At habang ang sinisemento ni Kuya Mover yung sahig ay ako naman ay nagpalit ng kurtina dahil nga ang tagal na ng kurtina ko. Diyos mio, ngayon ko lang napalitan. Pagkatapos nga pala magsemento ni Kuya Mover sa may sahig ay maya-maya naman ay dinikitan niya ng tape itong linoleum. Itong linoleum na dinidikitan niya nga pala ng tape ay papatungan nga lang pala namin yan para mas makapal. Dito nga lang pala kami sa part na to magpapatong ng linoleum dahil nga dito ang mas maraming may punit. At eto nga pala si Lucas ay nagising na at maya-maya nga ay mangungulit na naman yan. At eto nga ay sinimulan na rin namin ipatong itong pangalawang linoleum. Kapag ang linoleum bagong lagay ay napakaganda pero kapag sobrang tagal na mapapadyos ko dahi ka na lang char. Habang ang nag-aayos kami ng linoleum ay si Lucas ay nangungulit pa rin kahit masama yung pakiramdam ng batang yan. Napakaligalig pa rin. Gawa rin ng pabago-bagong klima ng panahon natin ngayon. Kaya maraming may sakit ngayon. Diyos mio. Kami rin ni Kuya Mover ay tinamaan ng ubot sipon. Habang kalagitnaan nga pala ng pag-aayos namin ng linoleum ay maya-maya nga pala yung rider ng Shopee ay dumating dahil dumating nga pala yung order ni Kuya Mover. At etong linoleum nga pala mga besi ay natira nga lang pala namin to nung nakaraan na naglagay kami ng linoleum sa may sahig. Kakaunti lang din naman yung natira mga besi kaya kung saan mas malala yung punit ay dun lang din namin ipinatong yung mga natirang linoleum. At nang natapos na nga kami sa pag-aayos ng linoleum ay itong malaking cabinet nga pala ay pinaurong ko na muna kay Kuya Mover kaya lang hindi niya pala kaya mag-isa kaya binawasan namin ang gamit sa loob. Sa totoo lang mga besi ay sobrang bigat nga pala talaga nitong cabinet na to. Plastic lang siya pero sobrang bigat ng laman sa loob. Sa pinag-alisan nga pala ng cabinet mga besi ay medyo basa-basa at madumi kaya nilampaso ko muna at winalisan ko dahil nga ilalagay ko yung lamesa. At dahil nga sa sobrang bilis ng transition natin mga besi ay hindi na rin namin natapos yung mga ginawa namin kundi kinaumagahan na yan at nagpalit na rin ako ng kurtina agad. Dahil nga si Kuya Mover ay nakapasok na sa kanyang trabaho, ako naman ang mag-aasikaso dito sa loob ng bahay. Magaan na lang din naman yung mga natirang gawain ko dito sa bahay kaya okay lang na kahit ako lang mag-isa lalo na sasabayan pa ng music. At dahil nga
wala nang laman itong storage, ay nilipat ko na muna yung mga ginagamit namin para sa chili garlic dito sa may storage. Para hindi naaalikabukan at hindi napapasukan ng mga insekto. At nang matapos ko ngang may ayos at mailagay na sa mga dapat nilang kalagyan yung mga gamit namin, ay nagpunas naman ako para naman maiwasan natin yung langgam. Bali ginalaw-galaw ko na nga pala muna yung mga gamit namin at pinalipat-lipat na muna para naman mag-iba yung ambience ng bahay namin at matanggal yung mga malas. Char. Makikibahay namin muna tayo, Char.